po ay nasa part 3 na ng chapter 19 at dito po tayo nagtapos, no? Actually, hindi po natin na talakay o hindi natin natapos, no, yung pagpapaliwanag po dito sa verse 16 and following verses. Ito pong account na ito ay merong kaparehas siya sa Mark at meron siyang kaparehas sa Luke. Mayroon lang pong kaunting pagkakaiba, pero yung pong Luke at yung Mark ay halos verbatim magkaparehas. Lagi yung nating tatandaan na ang Matthew ay sinulat para sa mga Hudyo, ang Mark ay isinulat para sa mga Gentiles. Kaya kung meron man pong pagkakaiba, dahil po doon sa intended audience o yung intended na babasa nung gospel na ito. Now, as we go along from verse 16 po and following, nais ko pong samahan niyo ako na mag-isip at i-analyze natin itong mga susunod na mga talata. I-analyze nating mabuti yung pag-uusap nung lalaki na lumapit kay Yeshua at nagtanong. Sabi po sa verse 16, a man approached Yeshua and said, Rabbi, what good thing should I do in order to have eternal life? Una, ang lapit niya kay Jesus Christ, ang sabi niya ay Rabbi. So ibig sabihin, kinikilala niya si Jesucristo hindi po as divine, hindi po as Messiah. Kinikilala po niya si Jesus Christ bilang guro, bilang isang tagapagturo. Ang tanong niya po, what good thing should I do in order to have eternal life? Saan ho kaya nakuha nung lalaking ito yung idea na yon na eternal life? Samantalang wala naman po silang New Testament. Hindi pa ho nakasulat ang Gospel, hindi pa nakasulat ang New Testament. Ang New Testament, ang Bible ho actually ay naisulat, o ang New Testament na ito ay naisulat nung ika-4th century na. Nasa 1st century sila nito. At wala hong, kung ang pagbabasihan ay yung Old Testament, wala hong concept doon ng eternal life eh. So saan niya nakuha yung idea na may eternal life? Well, yan po ay nakuha niya, nadinig niya kay Jesus Christ doon po sa chapter 18. Doon niya po narinig yon. Kaya nga itong lalaking ito, sinundan niya hanggang doon sa border ng Judea si Jesus Christ para itanong po ito. Naging interesado siya kasi may nadinig siyang eternal life. Okay? Now, ang eternal life po kasi sa mga Hudyo, ang konsepto nila ng eternal life ay hindi po katulad ng konsepto natin ngayon. Sa atin po, pagka sinabing eternal life, ang isip agad natin, kapag namatay tayo dahil tayo na kay Kristo, sa langit ang punta natin at mabubuhay tayo ng walang hanggan sa piling ng Diyos. Yun po yung concept natin. Pero ito pong lalaking ito, wala ho siyang concept na ganoon. Kaya ang tinutukoy niyang eternal life dito ay hindi katulad ng nasa isip natin ngayon. Kasi wala ho silang concept na ganoon nung mga time na yan. Tayo po, kaya lang tayo merong konsepto na ganoon kasi naisulat na ang buong New Testament. Sa kanila po, wala silang ganyang concept. Kaya wag nating ipagkakamali na yung tinatanong niyang eternal life dito ay katulad sa eternal life na iniisip natin. Ibang-iba po yung isip nila sa eternal life na tinutukoy niya rito kaysa sa pagkaintindi natin sa eternal life ngayon.
So wala pong mali sa iniisip natin ngayon na eternal life. Kasi yun naman po ang talagang nasa Biblia, na kapag ang isang tao ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang sarili niyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, at kapag siya ay pumanaw, siya ay makakaranas ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Now, ito pong lalaking ito ay hindi ganun ang concept niya ng eternal life. Ang concept niya ng eternal life ay dito sa lupa, kasi tandaan po natin na ang concept nila, pagka namatay ka, yung katawang lupa mo, babalik lang siya doon sa alabok. Siya ay ililibing doon sa libingan. Ganun lang ho. No? At maging yung concept po natin ng salvation ngayon ay ibang-iba sa concept ng salvation nila noon. Tayo ngayon, ang salvation natin po ay kapag tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, tayo ay saved. So yun ang salvation sa atin. At ang ibig sabihin nun, pag namatay tayo, tayo ay mayroong eternal life sa piling ng Diyos. Pero ito pong mga taong ito in the first century, dahil sila ay nasa ilalim ng pananakop ng Rome, ang salvation sa kanila ay mapalaya sila mula sa pananakop ng dayuhan at ma-restore yung kanilang kingdom at maibalik sila sa sarili nilang pamalahan at sariling pamumuno. So para sa kanila, yun po ang salvation. Kaya yung Messiah na darating sa kanila, ang kanilang inaasahan ay magpapalaya sa kanila mula sa kanilang pagkaalipin sa Rome. Yun ang ine-expect nila sa Messiah nila. Iba po yung pagkaintindi natin ngayon sa Messiah natin. And during this time, ito pong Matthew na ito, itong pinag-uusapan natin na ito, itong oras na ito na in-approach ng lalaki si Jesus Christ bilang rabbi, wala ho siyang kaisipan na si Jesus Christ ay Messiah at siya ay divine, at kapag siya ay kapag siya ay nanampalataya kay Jesus at kapag siya namatay, ay meron siyang eternal life sa piling ng Diyos. No, kasi nga po sa konsepto ng mga Hudyo ay hindi po nila kumbaga kayang unawain, no, na ang isang tao ay titira na kasama ang Diyos. So ganun ho nila tinitingnan ang Diyos. Hindi pwedeng sumama ang Diyos sa tao. Hindi pwedeng mangyari yun sa kanila. Okay? So kaya yung eternal life na nasa isip nung lalaking ito, based po dun sa background na yon, ay yung buhay dito sa mundong ito. Kaya siya ay interesado. Okay? Mamaya makikita pa ho natin, no, na yun talaga ang nasa isip niya. Hindi yung katulad ng eternal life na nasa isip natin ngayon. So sabi niya, he said to him, sabi ni Jesus Christ, "Why are you asking me about good? There is one who is good. But if you want to obtain eternal life, observe the mitzvot." Una po, dito po sa talatang 17, hindi po sinasabi ni Jesus Christ na hindi siya good. Okay? Kasi minsan marami po ang nag-akala na inimplied ni Jesus Christ dito na siya ay hindi good. Dahil sinabi niya, there is one who is good. No? At siyempre, ang tinutukoy niya rito ay walang iba kundi ang Diyos. Now, let us remember, si Jesus Christ alam niya na siya ay Diyos. Kaya hindi niya po ini-imply dito na siya ay hindi good at ang good ay ang Diyos lang. And then sabi niya, if you want, pakinggan niyo po itong sagot ni Jesus Christ, ha? If you want to obtain eternal life, ano daw po ang kailangang gawin ng lalaki? Observe the mitzvot. Natatandaan niyo po ba yung pag-aaral natin dito sa mitzvot? Yaan po yung nasa Exodus.
Nagsimula sa chapter 20. Tandaan niyo po, hanggang chapter 24. Yun po yung justice system ng Diyos. I-observe. Ibig sabihin ng i-observe, gawin. No, hindi lang ito yung observe na pagmasdan, kundi pag sinabi pong observe, ay gawin. So, observe the mitzvot, na ang pagkaalam ng mga tao po, yung mitzvot na ito, kasi nasa Complete Jewish Bible ako, ay ang sinabi diyan, observe the law. No, yun ang pagkaalam nila kasi yung law, yun yung mitzvot. Pero alam ho natin, ipaliwanag ko na yan sa Exodus na ang mitzvot is the justice system of God. Ano po yung justice system ng Diyos? Nasaan po siya? Nasa Exodus, at nasaan po ang Exodus? Yun po yung tinatawag na Torah. So, kaya, ibig sabihin po niyan, ang sabi ni Jesus Christ dun sa lalaki, kung gusto mong magkaroon ng eternal life. Of course, si Jesus Christ po, iba ang concept ng eternal life niya kesa dun sa lalaki. Okay? Yung lalaking lumapit sa kanya, iba ang concept ng eternal life. Si Jesus Christ, iba yung concept niya ng eternal life. At yung eternal life na concept ni Jesus Christ, yung po yung concept natin ngayon ng eternal life. Okay? Na kapag ikaw ay nanampalataya sa Kanya at ikaw ay pumanaw, you will spend your eternity, your eternal life with God. Ngayon, para mapasayo yon, ang sabi ni Jesus Christ, gawin mo ang Torah. Observe or obey or follow the Torah or the mitzvot. So in other words, gawin mo ang Torah. Now, parang lumalabas ho dito ngayon, para magkaroon ka ng eternal life kay Jesus Christ, it is now by works. Di ba? It is now by observing the law. So, saan na ngayon pumapasok yung grace? Kung ang sinasabi ni Jesus Christ dito, dun sa lalaki, if you want to obtain eternal life, ulitin ko po tandaan nyo, iba ang concept ni Jesus Christ ng eternal life kesa dun sa concept ng lalaki ng eternal life. Hindi po magkaparehas yan. Ang tinutukoy na eternal life ng lalaki dito is yung buhay dito sa mundo. Hindi po yung katulad ng concept natin. Si Jesus Christ naman, ang tinutukoy niyang eternal life dito is kung ano po yung pagkaintindi natin ngayon. Ngayon, ang sabi ni Jesus Christ, para magkaroon ka ng buhay na yon, yung eternal life na yon, yung pong pag namatay ka, o pag namatay ka, ang buhay mo ay i-spend mo for eternity with God. Para mapasa iyon, gawin mo ang mitzvot. So nasan na po ang grace? Kung masasave ka pala by observing the law. Pero yun ang sabi ni Jesus Christ If you want to obtain eternal life, observe the law, observe the Torah, observe the mitzvot. Ang question ko po ngayon, where is now grace? Where is now the ingredient of faith? Nasaan na po yung sinasabi natin we were saved by grace through faith? Samantalang ang sinasabi ni Jesus Christ dito, para magkaroon ka ng eternal life or ng salvation sa other term natin, you observe the mitzvot. You obey the law. You obey the Torah. So pag nagganon na po, pag pinapa-observe na natin, pinapa-obey na sa atin yung law, ano po ang tingin natin doon? Di ba yun yung sinasabi nilang nagiging legalistic na tayo?
We are no longer living by grace. So pag ganun ang inisip natin, we are now living by law. Which is parang nagko-contradict na ngayon. Pero hindi pa po tapos kasi si Jesus Christ dito eh. Okay? Sundan natin ha. Samahan niyo po ako. Samahan niyo po ako mag-isip. Samahan niyo akong mag-analyze ng scripture na ito. So yun po yung number 1 na sinabi ni Jesus Christ. If you want to obtain or if you want to have eternal life, then you observe the Torah. You do the Torah. Okay? Verse 18. The man asked him, which ones? And Yeshua said, don't murder, don't commit adultery, don't steal, don't give false testimony, honor father and mother, and love your neighbor as yourself. Question ko po sa inyo, saan ho natin unang nabasa ito? Don't murder, don't commit adultery, don't steal, don't give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. Saan ho natin unang nabasa to? It's in the 10 Commandments. Ano po yung 10 Commandments? Part siya ng mitzvot, ng law. Part siya ng Torah. Ano pa po ang isang mapapansin natin dito? Don't murder, don't commit adultery, don't steal, don't give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. What part po siya ng 10 Commandments? Di ba yan po yung first 5 commandments, yung relasyon mo yon sa Diyos. Tama? Yung first 5 commandments sa 10 commandments pertain doon po sa relation mo, ikaw at ang Diyos. Ito pong second part, no, which is 6 to 10, ano po siya? Second part siya ng 10 Commandments. Ito naman po ang tumutukoy sa relasyon mo sa kapwa mo. Hindi ba? So, sa madalit salita, ang sinasabi ni Jesus Christ, kailangan para magkaroon ka ng eternal life, or para ma-save ka, para maligtas ka, then gawin mo sundin mo ang 10 Commandments. At anong part ng 10 Commandments? Yung pong second part, which is yung relasyon mo sa kapwa mo. Gawin mo yon. Tingnan natin ano nagisagot ng lalaki. The young man said to him, I have kept all this. Where do I still fall short? So, ibig sabihin, sabi ng lalaki, yung second part ng 10 Commandments na yon, ino-observe ko. Ginagawa ko. Saan pa ako nagkulang? Verse 21, sabi ni Jesus Christ, if you are serious about reaching the goal, ano ang goal niya? Para magkaroon ng eternal life. If you are serious about reaching the goal, go and sell your possessions. Give to the poor, and you will have riches in heaven. Now, listen to this very carefully. Yung sumunod na statement ni Jesus Christ. Then come, follow me. So, lumalabas po, pag tinignan natin ngayon yung buong context, para magkaroon ka ng eternal life, number 1, sundin mo at gawin mo ang sinasabi ng batas. Which is yung pong second part ng 10 Commandments. Plus, sumunod ka kay Jesus. So, pag tinignan natin dito mga kapatid, ang naging sagot ni Jesus para magkaroon ka ng eternal life, may dalawang components. Ang isang component is observe the mitzvot. Observe the Torah. Observe the second part of the 10 Commandments. And then the next component for your salvation to have eternal life is you follow Jesus Christ. Nakita niyo po? Yung dalawang components ng salvation,
yung dalawang components ng eternal life, follow the misbot or observe the Torah, and you follow Jesus Christ. Now, when you follow Jesus Christ, mga kapatid, that is the first part of the Ten Commandments because that pertains to your relationship with God. The second part is your relationship with your fellow man. Okay? So practically, pag tinignan niyo po yon, you follow the Ten Commandments. You have to have a relationship with God, and with your relationship with God, you have to have a good relationship with your fellow men. And if you do that, then you obtain eternal life. Ano po tingnan po natin sa sa Romans chapter 2, verse 7 and 8. To those who seek glory, honor, and immortality by perseverance in doing good, He will pay back eternal life. Nakita niyo po yon? To those who seek glory, honor, and immortality by perseverance in doing good. So meron pong action, di ba? Ano po yung doing good na yun? Doing good to whom? To your fellow men. Ang sabi diyan, He will pay back eternal life. But to those who are self-seeking, who disobey the truth and obey evil, He will pay back wrath and anger. Romans 2 verse 13, sabi po, for it is not merely the hearers of Torah whom God considers righteous. Rather, it is the doers of what Torah says who will be made righteous in God's sight. So ito pong tinuturo ni Paul na ito sa Romans, yan po yung tinuturo ni Jesus Christ doon po sa lalaking lumapit sa kanya at nagtatanong kung paano siya magkakaroon ng eternal life. So ibig sabihin, meron pong kaakibat na gawa. May kaakibat na gawa. Okay? So tuloy pa po natin, iba pang mga scripture sa Romans 2:13, sabi diyan, sa King James Version, sabi diyan, for not the hearers of the law or not the hearers of Torah are just before God, but the doers of the law shall be justified. So nandun po yung component ng works, nandun po yung component ng gawa sa kaligtasan ng isang tao. So, tama pala itong turo ni Paul na ito, kinuha niya lang yan doon po sa turo ni Jesus Christ, doon sa lalaking lumapit sa kanya, kung paano siya magkakaroon ng eternal life. At ang sagot ni Jesus Christ sa kanya, you observe the Torah, or you must be not just a hearer of the law, but you must be the doer of the law. And then the second part is, then you follow me. Of course, when you follow Jesus Christ, you put your faith in Jesus Christ. So kaya po ang salvation natin, mga kapatid, is still faith in Jesus Christ. Pero that faith in Jesus Christ must be seen in our works. And when we do our works, we are observing the law. Okay? James chapter 2, ito alam natin to. Sa James chapter 2 verse 17 to 20, sabi po diyan, thus faith by itself unaccompanied by actions is dead. But someone will say that you have faith and I have actions. Show me this faith of yours without the actions, and I will show you my faith by my actions. Sa mga salita, ang pananampalataya po ay dapat nakikita sa gawa. Kaya kung sinasabi mong may pananampalataya ka,
pero wala pong nakikita sa gawa, then questionable yung sinasabi mong may pananampalataya ka. Kasi kung totoong may pananampalataya ka, nakikita yon sa iyong gawa. Sabi po dyan, you believe that God is one. Good for you. The demons believe it too. The thought makes them shudder with fear. But, foolish fellow, do you want to be shown that such faith apart from action is barren? No? Okay? Now, James 2:24. Sabi diyan, you see that a person is declared righteous. Bakit daw po? Because of actions and not because of faith alone. So, in conclusion po mga kapatid, ang sinasabi ni Jesus Christ doon sa lalaking lumapit sa kanya, ay yun din po yung itinuturo dito ni James, yun din yung itinuturo ni Paul. Na kung ikaw ay totoong may pananampalataya sa Diyos, then susundin mo at gagawin mo ang Torah. At ano po ang tinuturo ng Torah? No? Yun po, yung binanggit niya, yung second part. Do not commit murder, di ba? Do not covet your neighbor's wife. And on and on and on. So, kaya po, pag tiningnan natin ang ating pong salvation o yung tinatawag nating eternal life ay meron pong dalawang components. Tama po, it is by grace na nasave tayo. Dahil sa biyaya ng Diyos. Kasi kung hindi po dahil sa biyaya ng Diyos, hindi po natin siya makikilala. Hindi po mabubuksan ang pananampalataya natin. Hindi tayo o ang isipan natin at makakaunawa tayo, hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos kung hindi po siya nahabag sa atin. Pero, napakadali po kasing magsabi, di ba? Na siya ay saved, na siya ay may eternal life. Pero para masabing totoo nga na ikaw ay may eternal life, dapat po nakikita dun sa action. Di ba? Dapat to nakikita na sinusunod mo kung anong sinasabi ng Torah. Kasi kung hindi mo ginagawa at sinusunod ang sinasabi ng Torah, then questionable po kung kine-claim mo na ikaw ay ligtas, ikaw ay may eternal life. Kasi kung may eternal life ka, may dalawang components na dapat nakikita sa iyo. May pananampalataya ka kay Jesus at sumusunod ka sa Kanya, at nakikita yon sa iyong mga gawa. Madali po kasing mag-claim na meron akong pananampalataya. Pero, ang magpapatunay niyan ay makikita yan sa iyong mga gawa. At anong mga gawa ang makikita sa iyo? Yung sinusunod mo kung ano yung nakasulat sa Torah. Yun po yung sinabi niya dun sa lalaki. Now, sundan mo natin. Kaya sabi diyan, but when the young man heard this, he went away sad because he was wealthy. Now, please take note mga kapatid. Hindi po ibig sabihin dito na masama ang maging mayaman. Hindi rin ibig sabihin dito na kapag mayaman ka, hindi ka papasok sa langit. Kailangan kunin ho siya natin sa konteksto nung lalaki. No? Hindi po natin siya pwedeng i-generalize. Alright? Sabi diyan, verse 23, then Yeshua said to his Talmidim, to his disciples, yes, I tell you that it will be very hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Of course, he was referring to that man. Kasi mayaman yung lalaki na yun eh. Sabi diyan, he was wealthy, hindi nga lang rich eh. Kundi wealthy pa eh. No? But when the young man heard this, he went away sad because he was wealthy.
Now, bakit to ganon? Bakit siya nalungkot? Di ba? Kaya kung iisipin nun natin, kung ang pagkaintindi ng lalaking ito sa eternal life ay kapag namatay siya, sa langit siya mapupunta kasama ng Diyos, then bakit siya malulungkot ngayon kung pinutusan siya ni Jesus Christ, ibenta lahat ang kanyang mga ari-arian at ipamigay sa mahihirap? Because ang isip niya nga po kasi, ang eternal life ay dito. Pag binenta niya yon at pinamigay niya sa mahihirap, wala nang matitira sa kanya. Anong magiging buhay niya rito sa mundo kung wala na siyang ari-arian, wala na siyang kayamanan at ipinamigay niya ng lahat? Ang konsepto niya ng eternal life ay dito sa lupa, na dito siya mabubuhay ng panghabang buhay at mabubuhay siya rito nang siya ay sagana sa lahat dahil siya ay mayaman. Pero dahil pinabebenta sa kanya, anong matitira na sa kanya? Anong saysay na mabuhay pa siya ng mahaba dito, for eternity dito sa lupa na wala na siyang kayamanan? Kaya ho siya nalungkot. Pero kasi kung ang pagkaintindi niya ay yung katulad ng pagkaintindi natin sa eternal life ngayon, at totoong siya'y nanampalataya sa Diyos, hindi ho siya malulungkot. Kasi mas maganda yung pupuntahan niya sa piling ng Diyos at sa kaharian ng Diyos. So kaya, makita niyo po, kaya yung mga disciples po, dahil yung mga disciples ni Jesus Christ, naiintindihan nila kasi, unti-unti nilang naiintindihan po, na yung eternal life na binabanggit ni Jesus Christ dito ay katulad dun sa eternal life na naiintindihan natin ngayon. Kaya kita nyo po, di ba? Kasi hodang ipako silang patiwarek, kasi hodang i-torture sila, kasi hodang lagariin sila at hatiin sila sa gitna, at kasi hodang patayin sila, they don't care. I mean, of course they care, but they are willing to take it. Why? Because naiintindihan nila kung anong ibig sabihin ni Jesus Christ nung eternal life, na ang pagkaintindi nila ay katulad po ng pagkaintindi natin ngayon. Na kapag namatay ka, mas maganda yung pupuntahan mo sa kabilang buhay, sa piling ng Diyos, panghabang buhay. So kaya po nalungkot yung lalaki rito. Sabi ni Jesus Christ, yes, I tell you that it will be very hard for a rich man to enter the kingdom of heaven, referring to that young man who was very wealthy. It will be very hard for him to enter the kingdom of heaven. Kaya kita niyo po, iba yung isip ni Jesus Christ sa eternal life. He was talking about the kingdom of heaven. But yung lalaki po, he was thinking nung dito po sa mundo, hindi yung eternal life. Because at that time, wala pa po silang concept ng eternal life katulad ng concept natin ngayon. Okay? And dito po, up to Matthew chapter 19, si Jesus Christ po ay nag-reveal pa lang siya na siya ang Messiah, na siya ay divine, doon sa mga disciples at hindi po sa lahat ng tao. Kaya wala pa silang concept ng katulad ng concept natin ngayon sa eternal life. Okay? Now, nagbigay ngayon ng illustration si Jesus Christ dito, sabi niya, para mas maintindihan po nila, no? Yung kung ano yung pinapaliwanag niya, na mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian. Now, uulitin ko po, hindi ito tumutukoy sa lahat ng mayaman. Ito po ay tumutukoy doon sa yang rich na yon, na lalaki, doon sa rich man na yon. Dahil para sa kanya po, doon sa lalaki na yon, ang humahad lang sa kanya ay yung kayamanan niya. Kasi pwede namang mayaman ang tao pero hindi yung kayamanan niya ang humahad lang sa kanya para ma-born again siya. Hindi ho ba? Kasi pwede rin namang mahirap kang tao, pero at the same time, ang humahad lang pa rin sa iyo para manampalataya ka sa Diyos ay kayamanan din kahit mahirap ka. Bakit to? Kasi, kumbaga, pinupursu mo, mas priority mo ang magpayaman.
Mas priority mo ang karir mo, mas priority mo ang ano mo kaysa sa Diyos. Kaya wala kang panahon sa Diyos dahil ang gusto mo ay yumaman ka. So yun yung humahad lang sa iyo. So sa iba't ibang tao, iba't iba po ang humahad lang sa kanila para sila ay manampalataya sa Diyos. Kaya hindi po ibig sabihin dito na kapag mayaman ka, ay mahihirapan kang pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin po diyan, pagka merong mga bagay na humahad lang sa iyo, magpapahirap sa iyo yan para ikaw ay kumilala sa Diyos. At dito sa lalaking ito, ang humahad lang sa kanya ay ang kayamanan niya. Okay? Now, to illustrate, sabi ni Jesus Christ, I tell you that it is easier for a camel to pass through a needle's eye than for a rich man to enter the kingdom of God. Okay? Now, kaya sabi diyan, furthermore, ibig sabihin po, referring again doon sa lalaking lumapit sa kanya. So para po mas ma-illustrate niya ito, gumamit siya dito ng metaphor. Ano po yung metaphor na ginamit? Kasi during that time, ang camel po, mga kapatid, ay ang pinakamalaking hayop na indigenous doon sa lugar nila. Yung camel. At syempre nga po, alam naman natin na ang butas ng karayom ay napakaliit. So ano pong ang ini-illustrate dito? Ang ini-illustrate po rito is the degree of difficulty. The degree of difficulty. No? Na para sa isa doon sa mayamang lalaki na yon, na ang humahad lang sa kanya ay ang kayamanan niya, parang camel na ano po, susuot sa butas ng karayom na napaka-imposibleng mangyari. Okay? Kaya nung narinig po ito ng mga disciples niya, sabi niya, when the Talmidim heard this, they were utterly amazed. Tanong nila, then who? They asked, can be saved. Bakit to kaya naging ganito ang tanong nila? Then who can be saved? Sino pa ang maliligtas? Bakit to ganun ang tanong? Now, intindihin natin ito, they are coming from their culture of that day. Ano po ang culture of that day nung panahon nila? Nung panahon nila, mga kapatid, ang isang pagbibigay ng limos sa mahihirap ay napakataas na virtue niyan. Ngayon, hindi ho natin masyadong although may weight siya, pero hindi katulad ng panahon nila. At kapag ikaw po ay mayaman nung time nila na yon, ine-expect nila na ikaw ay magbibigay ng limos sa mga nangangailangan, na ikaw ay generous dapat. So, kaya ang tingin po nila dito, kapag ikaw ay mayaman ka, meron kang malaking pagkakataon, meron kang kakayahan na ikaw ay makapagbigay ng limos sa mga tao, makatulong sa mga tao. At kapag ganun ka po, ikaw ay sikat. So, kaya ang tingin nila diyan, kapag ganun, ay ikaw ay nakakapagbigay ng limos, nakakapagbigay ng alms, ikaw ay matulungin kasi may kakayahan ka. Then, ang tingin po nila diyan is, ikaw ay madaling makakapasok sa kaharian ng Diyos. No? Actually, hanggang ngayon sa panahon natin, may mga ganyan pa rin pong naniniwala eh. Kaya ang tanong nila, then who can be saved? Kung yung mayaman na yon, mga kapatid, ay mahihirapang makapasok sa kaharian ng langit na kung tutusin, may kakayahan siya na siya ay magbigay ng limos. Pagkatapos mahihirapan pa siya, ano pa yung mahihirap? Yung mahihirap na walang kakayahang maglimos, yung mga mahihirap na walang kakayahang tumulong sa kanilang kapwa, paano pa sila? Kung yung mayaman mahihirapan, di lalo na yung mahirap. So sabi ni Jesus Christ, no, when the Talmidim heard this, they were utterly amazed. Then who, they asked, can be saved? Yeshua looked at them and said, humanly, this is impossible. But with God, everything is possible. So now, makikita natin dito mga kapatid, na ang nasa isip ng mga disciples, ang salvation, no, ay sa pamamagitan ng gawa nila. Kasi sabi nila, di ba? Na kaya sabi pala ni Jesus Christ, humanly, this is impossible. So which means yung mga disciples niya were thinking that they can save themselves. Pero sabi ni Jesus Christ, it is impossible. So klaro po mga kapatid,
imposibleng mailigtas or magkaroon ng eternal life o ng salvation ang isang tao sa sarili niyang kakayahan. Pero ang maganda po, may solusyon. Dahil sabi ni Jesus Christ, but with God, everything is possible. Now, please take that word in context, ha? Baka mamaya yung everything na yun lahat na lang ng bagay. Hindi po. Yung everything na sinabi ni Jesus Christ dito pertains doon po sa pinag-uusapan nila about salvation. Okay? So, for God, it is possible. Pero for human, hindi. Okay? So, yun po. And then si Pedro, Kepa, replied, "Look, we have left everything and followed you." Tingnan niyo po ang ginawa ni Peter. Now, sabi po nila kay si Peter kasi mangingisda lang siya. Mga kapatid, sang-ayon po sa kasaysayan, no? Si Kepa po or si Peter po, hindi po siya mangingisda lang kasi ang konsepto natin ng mangingisda ngayon, sila yung mga hindi nakapag-aral, sila yung hindi nakatapos ng high school hanggang elementary lang, kaya naging mga mangingisda lang sila. Sila yung mga hand to mouth na halos nakatira sa dalampasigan at walang magandang bahay. Hindi po ganyan si Peter, mga kapatid. No? Si Peter po, kapag tin-translate po natin sa panahon natin ngayon, meron po siyang fishing vessel. Business po yon. Si Peter ay hindi po simpleng fisherman. Si Peter po ay isang businessman at ang business niya ay fishing. Okay? So, kaya sabi ni Peter, "Look, we have left everything." No? Kasi kung si Peter ay simpleng mangingisda lang katulad ng nasa isip natin na hindi nakatapos ng elementary man lang, hand to mouth lang, at nakatira lang sa barong-barong sa tabi ng dalampasigan, ano yung sinasabi niya ritong, "We have left everything." So ibig sabihin si Peter po bilang mangingisda, as business niya yon, businessman siya at ang business niya ay fishing, iniwan ni Peter lahat yon. And ano po ang sumunod? "And followed you." So what will we have? Kaya naman tingnan niyo po ang sagot ni Jesus Christ. Yeshua said to them, "Yes, I tell you that in the regenerated world, when the Son of Man," referring to himself, "sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones and judge the 12 tribes of Israel." Pambihirang reward yun, ano po? So, kaya nga naiintindihan nila Peter ngayon ng mga disciples kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ na eternal life na hindi naiintindihan nung mayamang lalaki na lumapit sa kanya. Unti-unti naiintindihan na nila Peter kung ano ang ibig sabihin ng eternal life. No? At ano ba itong binabanggit ni Jesus Christ sa verse 28? This is future. This is future. He was not talking about of the here and now. No, he was not talking about itong world. He was talking of the future. Kaya para kila Peter, mapambihira, no? Kahit na iniwan ko ang lahat at sumunod ako kay Jesus Christ, nanampalataya ako, walang katumbas yung reward. Sabi ni Jesus Christ sa kanila "You who have followed me will also sit on 12 thrones and judge the 12 tribes of Israel." Wow, no? Sabi niya dyan, "Everyone who has left houses, brothers, sisters, father, mother, children, or fields for my sake will receive 100 times more, and he will obtain eternal life." So, kita niyo po, iba yung concept ni Jesus Christ ng eternal life kesa dun sa concept ng lalaki na ngayon ay unti-unti na naiintindihan nila Peter kung ano yung eternal life na sinasabi ni Jesus Christ. He was talking about the future. No? Verse 30, "But many who are first will be last, and many who are last will be first." Mga kapatid, yan pong verse 30 na yan is the kingdom principle. Tandaan niyo po, doon sa verse 29, binabanggit po ni Jesus Christ doon, sa verse 28, 29, binabanggit ni Jesus Christ is the kingdom of God.
Kaya nung sabihin niyang, but many who are first will be last, and many who are last will be first, it is referring, mga kapatid, dun sa kingdom of God in the future. Kaya po, yung principle ng kingdom of God in the future is what we call the reversal principle. Na anong ibig sabihin po? Yun po, yung first ay magiging last, yung last magiging first pagdating sa kingdom of God. Okay? Hanggang dito na lamang po at medyo sumobra na ako ng ilang minuto, pero itutuloy po natin ang pag-aaral natin dito sa susunod na Biyernes, pero sa susunod na Biyernes po ay si Pastor Ed, at wag po rin natin kalimutan communion natin sa Sunday, at si Pastor Ed naman po ang ating mapapakinggan sa darating na Sunday.